Nababalot ng niyebe ang kapaligiran. Tahimik at tanging mga hikbi lamang ng mga nilalamig na sundalo ang maririnig. Biglang may mga signal flares na nagliparan at trompeta na tumunog, hudyat ng labanan. Nagising ang mga rescuer na sundalo sa tunog ng mga baril, kasabay ng mga mura at sigaw. Papalapit na ang mga sundalong Tsino. Kahit ilan pa ang tamaan, tuloy-tuloy ang kanilang pag-atake. Nawala ng bala ang mga sundalo, kaya naghanda na sila ng mga kutsilyo, brass knuckles at granada para sa laban ng mano-mano. Bago pa nila namalayan, nagsimulang tumalon ang mga sundalong Tsino sa kanilang foxholes, resulta ng matinding labanan sa bawat isa para sa kani-kanilang sarili. Hindi ito eksena mula sa Korean War, kundi karanasan ng mga sundalong Indian isang dekada matapos iyon. Ngayon, posible ulit maglaban ng China at India. Pero sino ang mananalo? Kahit na ang India ay isa sa mga pangunahing tagapagtaguyod ng UN peacekeeping missions at ang China ay hindi lumabas sa isang digmaan mula pa noong 1979, may posibilidad pa ring maglaban ang dalawang bansa. Matagal nang may alitan sa boundary ang dalawang superpowers na nagsimula pa noong 1950s. Matapos makamit ng India ang kalayaan mula sa Great Britain, nakipaglaban ito sa sunod-sunod na digmaan sa bagong kapitbahay na Pakistan. Ngunit hindi lang Pakistan ang nakaalitan ng India. Noong 1950s, sinubukan ng gobyernong Tsino na makipagkasundo sa India tungkol sa kanilang teritoryo. Matapos ipakita ng India ang kanilang tapang laban sa Pakistan, tinanggihan nila ang alok ni Mao Zedong. Sinubukan ni Mao Zedong na magtatag ng Line of Actual Control o LAC, ang tawag sa hangganan ng dalawang bansa. Noong 1962, lumampas sa kasalukuyang posisyon ang mga Tsino na ikinagalit ng mga leader ng India. Tumanggi sila sa mga proposal. Dahil dito, sinakop ng mga tropang Tsino ang ilang isolated na posisyon ng India sa frontier area at Northeast India na tinatawag na 1962 Sino-Indian War. Tumigil lamang ang labanan nang umabot ang China sa Line of Actual Control at lumampas pa ang ilang unit dito. Matapos ang ceasefire, sinabi ng mga Tsino na ililipat nila ang kanilang hangganan 20 kilometers sa likod ng LAC na pinayagan naman ng India. Ngunit sa 60 taon simula noong digmaan, lumampas ulit ang mga sundalong Tsino sa napagkasunduang hangganan, kaya nananatiling militarisado at mainit na usapin ng lugar. Bago natin talakayin kung sino ang mananalo sa isang digmaan sa pagitan ng India at China, tingnan muna natin ang posibleng senaryo ng digmaan. Para sa video na ito, susuriin natin ang dalawang senaryo, ang pinaka-obvious na course of action at ang pinaka-mapanganib. Ang pinakaposibleng mga senaryo ay mangyayari sa disputed land na nasa northeast frontier, pababa sa Siliguri Corridor, kilala rin bilang Chicken's Neck. Mahigit 60 taon nang pinag-aawayan ng dalawang bansa ang mga border na ito. Nagresulta ito sa isang malaking digmaan, ilang malalaking flare-ups at libu-libong territorial violations sa paglipas ng mga taon. Malamang dito muling magsisimula ang digmaan. Para sa pinakamapanganib na senaryo, ito ay isang full-on, peer-to-peer conflict sa pagitan ng dalawang bansa. Mangyayari ito kung matatalo ng India ang China sa kanilang border war at kailangang mag-save face ng China. Sa kabilang banda, maraming warhawks sa India ang gustong makita ang isang full-scale escalation laban sa China kung susubukan nilang ulitin ang 1962 Sino-Indian War. Sa alinmang paraan, hindi malayo ang posibilidad ng full-scale war sa pagitan ng India at China. Balik tayo sa possible scenario. Matagal nang nag-violate ng borders ang China at India mula pa noong matapos ang 1962 war. Pero kahit na maraming violations, bihira lang itong mapabalita sa international news. Ito ay dahil historically, 1 to 2% lang ng mga border incidents dito ang nare-report. Hindi aware ang mundo sa mga sagupaan dito dahil sa ilang dahilan. Una, remote at malayo ang lugar. Nasa Himalayan Mountains at bahagi ng Tibetan Plateau. Kilala ang lugar bilang Northeast Frontier at Northeastern India na napaka-isolated at mahirap tirahan, lalo na ang pagsasagawa ng military campaign.
Pangalawa, parehong gustong i-minimize ng dalawang bansa ang impact ng bawat territorial violation para mapanatili ang political stability. Kahit maraming puwersa ng China at India sa rehiyon, may mga patakaran dito na nagdidisway ng full-out conflict. Halimbawa, nagkasundo ang dalawang panig na ang military patrols ay hindi dapat magdala ng firearms. Nakakagulat, pero kadalasan sinusunod ito at napatunayan ito sa pinakamatinding border violence mula noong 1962 war. Noong June 15, 2020, ilang daang Chinese at Indian soldiers ang naglaban sa isang 6-hour medieval-style battle sa Gawon Valley. Ginamit ng magkabilang panig ang knives, bayonets, clubs na may barbed wire, at bats sa kanilang pag-aaway. Sa loob ng 6 na oras, 20 Indian at tinatayang 45 Chinese soldiers ang namatay at 76 ang nasugatan sa panig ng India. Ganito ang uri ng escalation na malamang mag-uudyok ng bagong digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Kaya kung sakaling magkaroon ng ganitong sagupaan ulit, tingnan natin kung ano ang dadalhin ng bawat panig sa digmaan. Simula sa kanilang mga armies, ang India at China ay may pinakamalaki at pangalawang pinakamalaking hukbo sa buong mundo pagdating sa personnel. Sa blue corner, may halos 1.25 million active duty personnel ang India. Sa red corner, ang China ay may around 300,000 na mas kaunting sundalo kumpara sa counterpart nila, ang People's Liberation Army Ground Force. Pero ang pagkakaiba sa numero ay nakakalito. Sa nakaraang dekada, nagsimula ng umiwas ang China sa brute strength in numbers at nag-focus sa more precision weapons. Sa kabilang banda, nag-recruit ng maraming sundalo ang India para palakasin ang hukbo at punan ang mga kakulangan sa teknolohiya. Ang mga critical technology gaps na ito ay mas kapansin-pansin kapag tiningnan ang heavy equipment ng Indian Army. Dahil sa pagbalance ng India sa pagitan ng Washington at Moscow noong Cold War, ang kanilang militar, lalo na ang kanilang army, ay may halo-halong Soviet, Russian at Western equipment. At wala sa mga ito ang pinakamahusay na iniaalok ng bawat panig. Para sa army, ang karamihan sa kanilang kagamitan ay mula sa Russia o Soviet origin. Tignan na lang ang kanilang pangunahing main battle tanks. Ang pangunahing main battle tank ng Indian Army ay pantay na nahahati sa pagitan ng Russian T-90 at Soviet T-72 na may bilang na 2,000 at 2,400 tanks ayon sa pagkakabanggit. Ang mga sasakyang ito ang bumubuo sa karamihan ng armored force ng India. Para sa T-72, kahit na isang battle-hardened platform na nakita ang aksyon sa buong mundo, ipinakita ng US invasion of Iraq at ang kasalukuyang digmaan sa Ukraine na ang mga legacy Soviet systems na ito ay halos wala ng lugar sa modern battlefield. Sa kilalang vulnerabilities sa anti-tank systems tulad ng British Inlo o American Javelin, ang mga Soviet tanks ay vulnerable sa modern top-down attack weapons. Dahil sa kampanya ng Chinese military na kilalang pagnanakaw ng impormasyon at pag-reverse engineer, nakabuo sila ng sariling domestic copy ng American Javelin na kilala bilang HJ-12. Kung ilalagay mo sila ng magkatabi, mahihirapan kang makakita ng pagkakaiba. May range na halos katulad ng American Javelin na 2 kilometers. Ang Chinese HJ-12 ay nasa aktibong serbisyo na sa loob ng ilang taon. Sa kabilang banda, ang Indian military ay kasalukuyang gumagawa pa rin ng same type of weapon system. Hindi pa tiyak kung kailan ito magiging bahagi ng active service. Hanggang sa dumating ang panahong iyon, wala pang kakayahan ang Indian forces na maglunsad ng manned portable top-down attacks sa mga armored vehicles tulad ng kaya ng Chinese troops. Sa halip, kailangan nilang umasa sa helicopters o improvised missile carriers tulad ng nag-missile carrier na nagpapaputok ng anti-tank missile. Kahit na makapangyarihan, ang weapon system na ito ay nagpakita rin ng mga problema sa pagputok sa mga lugar na may heavy smoke, fog or dust. Malaking problema ito para sa India na heavily reliant sa Russian-built T-90s bilang backbone ng kanilang armored force. Ang T-90 ay ang solusyon ng Russia para palitan ang nabigong T-80 at ang T-72 at T-64 series ng mga tangke.
envisioned na magkaroon ng state-of-the-art sensors, fire control computers, at armor. Ang tangke ay inaasahan na maging pinakamahusay na tangke sa Russian service. At arguably ito nga, kahit na hindi talaga natupad ng Russia ang mga plano nito para sa sophisticated electronics tulad ng inaasahan. Ang pangunahing sandata ng T-90 ay ang Arena Active Protection System. Ang problema, hindi ito kasama sa mga foreign sale agreements ng Russia. Ang Active Self-Protection Systems ay tinuturing na gold standard para sa mga modernong tangke. Dito, gumagamit ng radars para mag-scan ng mga papalapit na missiles o projectiles. Ang tangke ay pwedeng magpaputok ng flares o chaff para sa soft kill o mag-launch ng sarili nitong interceptors para sa hard kill. Ang ilang tangke ay nagfo-focus sa pag-jam ng radar waves ng missiles para hindi makapunta sa target. Sa ganitong aspeto, ang Indian military ay walang access sa teknolohiyang ito dahil hindi ibinibigay ng Russia ang buong tech kasama ng kanilang export weapons. Dahil sa sikreto ng Russia tungkol sa Arena system, sinusubukan ng India na makakuha ng advanced protection systems mula sa ibang bansa pero walang swerte. Dahil dito, gumawa ang India ng sarili nilang tangke, ang Arjun. Ito ang unang tangke na ganap na dinisenyo at ginawa sa India. Pagkatapos ng halos 30 years ng development, nakabuo sila ng isang modernong tank na may heavy armor. Ang Arjun ang pinakamagandang tangke ng India. Sa weight to power ratio na 24, sapat ang power nito para maging maneuverable sa kalsada at off-road. May 120mm main gun ito at ang pinakamatibay na armor ay may timbang na halos 60 tons fully loaded. Ang pinakabagong variant ay may timbang na 67 tons, katulad ng American Abrams tank. May active protection system din ng Arjun, ang tanging tank sa arsenal ng India na may ganitong feature. Dinisign ang Arjun para mag-detect ng electromagnetic signals mula sa anti-tank missiles at gumagamit ito ng jamming at smoke shells para sa depensa. Bagamat malaking hakbang para sa Indian armored tech, hindi ito kasing advanced ng mga protection systems sa Western countries o Russia. Mas marami ng halos 1,000 ang Chinese tanks kumpara sa Indian tanks. Ngunit hindi ito nagbibigay ng malaking kalamangan dahil sa mas mahihinang makina, kulang sa protection systems, at kawalan ng combat experience ng mga Chinese tanks. Ang pangunahing tangke ng China ay ang Type 96 at Type 99 na may bilang na 2,500 at 1,200 ayon sa pagkakasunod. Sa kaso ng isang bagong pagsalakay ng China, malaking bahagi ng armored force ay mga tangke na tatagos sa hangganan ng India. Ang Type 96 tank ay nagmula sa mabilisang reaksyon ng Chinese military sa takot sa pagkakapahiya ng kanilang mga lumang tangke noong Gulf War. Napansin nila na ang kanilang Type 88 na batay sa Soviet tanks tulad ng T-54 at T-55 ay nadaig ng mga modernong Western tanks. Dahil dito, pinabilis ang pagdevelop ng Type 96. Kahit na ito ay mas mabigat at may mas magandang armor kumpara sa Type 88, kulang pa rin sa lakas. Sa 730 horsepower na umabot sa 865 sa mga bagong modelo. Ang mga lumang Type 96 ay kulang sa power-to-weight ratio, kaya't mas mabigat ito kaysa sa mga Western tanks. Naglagay din ng China ng active protection system sa kanilang mga tangke, pero tinigil nila ito nung nagkaroon ng mas advanced na anti-tank missiles. Kaya kailangan nilang maghanap ng pamalit at iyon ang Type 99. Ang Type 99 ay malaking improvement sa Type 96 na may 1,500 horsepower engine at mas makapal na armor na umabot sa 50 tons. Ang pinaka-advanced na bahagi nito ay ang active protection system na may laser weapon. Sinabi ng China na gumagamit sila ng lasers para sirain ang mga papasok na missiles. Pero wala pang independent na kumpirmasyon tungkol dito. Mas malamang na ginagamit nila ang lasers para guluhin ang guidance ng mga missiles kaysa gumawa ng death ray. Sa kabila ng limitadong kaalaman, sinabi ng mga Western analysts na ang laser ay hindi gaanong epektibo sa mga low visibility na sitwasyon tulad ng makapal na usok o niebe. Kaya ang pinakamahusay na weapon ng mga tank ay ang radar na nakakakita ng mga banta.
Kung ikukumpara ang puwersa ng tangke ng dalawang bansa, halos pantay lang. Ang mga Russian T-72 sa Ukraine ay hindi nagtagumpay dahil wala silang modern upgrades. Hindi sigurado kung ang India ay nag-upgrade sa kanilang T-72s, ngunit alam natin na maraming upgrades ang ginawa sa kanilang T-90s gamit ang advanced technology mula sa Israel at France. Ang T-90 ng India ay maaaring mas mahusay kaysa sa Russian T-90s. Ang India ay may kaunting edge sa kanilang bagong Arjun tanks, ngunit mayroon lamang silang dalawa sa serbisyo. Kailangan pa nila ng maraming Arjun tanks para magkaiba sa battlefield. Dagdag pa, ang mga Chinese soldiers ay may mas mahusay na anti-tank weapons. Kaya ang armor ng India ay nasa panganib kaysa sa Chinese tanks. Pagdating sa air forces, malaki ang advantage ng China. Ang Air Force ng India ay binubuo ng 173 MiG-21s at MiG-29s at 272 Russian Su-30 Mark I aircraft. Samantalang ang China ay may higit sa 2,000 fighter at multi-role aircraft. Ang pangunahing puwersa ng Chinese Air Arm ay ang J-10 at J-11 na may halos 500 bawat isa. Ang MiG-21 at MiG-29 ng India ay medyo luma na mula pa sa 1960s at 1970s. Maraming aksidente ang nangyari sa Indian Air Force sa mga nakaraang taon dahil dito. Sa 2025, i-ground na nila ang natirang MiG-21s at malamang ay ang MiG-29s din. Dahil dito, mabigat ang magiging pag-asa ng India sa Su-30 aircraft kung magkakaroon ng digmaan. Kung ikukumpara ang Su-30 sa J-10 at J-11, mas mabigat ang Su-30 pero mas mabilis. Ang J-10 at J-11 ay may mas mabilis na speed, mas mataas na service ceilings, at mas maneuverable kumpara sa mga dating Chinese aircraft. Sa dogfight, ang Su-30 ay may advantage sa ilalim ng 20,000 feet dahil sa mas advanced na radars at missiles nito. Pero sa taas na higit sa 20,000 feet, nawawalan ito ng maneuverability. Sa Northern Frontier, kung saan mataas ang altitude, lahat ng aircraft ay malapit sa limitasyon ng kanilang operational endurance. Ang China ay may iba pang mga modernong aircraft tulad ng J-16 at XH-7. Ang J-16 ay isa sa mga pinakamodernong aircraft ng China, habang may 4th generation fighter na mas stealthy, mas mabilis, at may advanced avionics kaysa sa J-16. Ang mga aircraft na ito ay may electronic warfare packages na hindi pa naisasama sa Indian Air Force hanggang 2020. Dahil dito, ang Indian Air Force ay nasa malaking disadvantage kumpara sa Chinese Air Force. Ang India ay outgunned at outnumbered at mawawalan ng maraming MiG fighters sa mga susunod na taon. Mahirap para sa India na makabuo ng epektibong strategy para sa kanilang mga fighter aircraft. Siguro maaari nilang tularan ang Ukraine at ilipat ang kanilang aircraft sa mga mobile air bases. Sa kabila ng malaking pagkakaiba sa capability at numbers, ang pinakamahusay na magagawa ng Indian Air Force ay panatilihing contested ang kalangitan. Hindi nila kayang makamit ang strategic air superiority laban sa China. Maaaring magkaroon sila ng local air superiority sa ilang lugar. Pero ang pangunahing layunin ay ang harapin at hadlangan ang mga Chinese aircraft. Dahil ang Northern Frontier at Line of Actual Control ay landlocked, hindi makakalahok ang Navy sa mga operasyon na ito. Tingnan natin ang pinakaposibleng senaryo bago tingnan ang pinakadelikadong sitwasyon. Dahil sa extreme altitudes, halos hindi pwede ang mechanized warfare. Baka makadaan ang ilang light tanks at vehicles pero limitado ang kanilang mobility. Mahirap din ang resupply sa bundok at kung kulang ang supplies, magiging malaking problema ang pagdadala ng fuel sa panahon ng digmaan. Kahit na makuha ng China ang air superiority, ang masamang panahon ay maaaring magpahina ng kanilang advantage at magbigay daan para sa Indian forces na makasagupa ang mga Chinese infantry. Ang laban sa Northern Frontier ay magiging isang light infantry at artillery duel. Dahil sa double ang artillery ng China kumpara sa India, maaari silang mag-outgun sa India. Pero ang bundok ang magiging hadlang.
Ang karanasan sa laban ng Indian Army ay isa ring factor. Ang China ay hindi pa nakakaranas ng digmaan mula noong 1979 invasion ng Vietnam. Samantalang ang Indian military ay battle-hardened na mula sa border skirmishes sa Pakistani soldiers hanggang sa pakikibaka sa iba't ibang guerrilla groups sa northeastern India. Ang India ay isa sa mga pinakamalaking contributor sa UN peacekeeping missions, kaya maraming Indian soldiers ang may combat experience. Kaya, sa pangkalahatan, ang India ay may advantage in terms ng combat experience. Dahil sa kakulangan ng karanasan ng mga sundalong Chino at ang matinding kapaligiran na naglilimita sa kanilang teknolohiya, mas malamang na may advantage ang puwersang Indian, basta't maayos ang kanilang command at control ng infantry. Noong 1962, marami ang namatay sa panig ng India dahil hindi nila pinayagang umatras ang mga sundalo, kaya napalibutan at naubos sila ng mga Chino. Ngayon, ang mga modernong strategies ng India ay nagmumungkahi na sa posibleng gera, dapat irig ng mga Indian ang mga bundok at daan ng mga explosives para pabagalin ang mga Chino at mapuwersa sila sa mga posisyong may advantage ang India. Ngunit, ang estratehiyang ito ay nangangailangan ng pagsuko ng teritoryo ng India na hindi kagustuhan ng Delhi dahil posibleng hindi na ibalik ng China ang mga nasakop na lupa. Kung lumaki ang gera, magiging bahagi ang naval, space, cyber at missile assets. Ang layunin ng China ay makapaglunsad ng invasion sa India at sakupin ang isang malaking populasyon. Ang Chinese Navy ang magiging pangunahing puwersa sa unang bahagi ng laban. Kapag kinumpara ang mga navy ng dalawang bansa, mukhang mas malakas ang China. Sa loob ng 20 taon, nag-modernize ang China ng kanilang navy. Mas marami silang modernong surface combatants kaysa sa India, 67 kumpara sa 41. May 26 luyang destroyers at 30 Zhengkai frigates ang China, laban sa 24 destroyers at frigates ng India. Ang mga barkong ito ng China ay kayang maglunsad ng advanced missiles gaya ng YJ-62 at may mga tactical na data links tulad ng American Link 16. Ngunit, mas nakakabahala ang submarines ng China. Ang Type 39 A1 class submarines nila ay may air-independent propulsion na hindi kailangan mag-surface para mag-recharge, kaya mahirap silang matukoy. Gayunpaman, may laban ng India. Ang kanilang mga barko ay mayroong pinakamabilis na cruise missile, ang BrahMos, na kayang umabot sa Mach 3 at may range na 500 kilometers. Pero sa pangkalahatan, mas marami at advanced ang missiles ng China. Malakas din ang cyber warfare arm ng China. Bagamat maraming IT graduates ang India, nagsimula lamang silang mag-focus sa cyber warfare noong 2015. Ngayon, nagpapalakas sila ng kanilang kakayahan katuwang ang US at iba pang bansa. Marami pa rin ang cyber warriors ng China. Tinatayang nasa 100,000. Bagamat hindi sila masyadong sophisticated, nagtatagumpay sila sa dami ng atake. Ngunit, dahil nag-harden na ang network ng India, di tiyak kung gaano kalaking pinsala ang kayang idulot ng China. Wala rin masyadong amphibious capability ang China, kaya mahirap para sa kanila ang magsagawa ng naval attack sa India. Sa kabila nito, nakaposisyon ng India sa Indian Ocean, kaya madali nilang mapuputol ang oil imports ng China na critical sa ekonomiya nito. Kung nais ng India na manalo sa gera laban sa China, kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang mga boundaries at magdulot ng malaking pinsala sa Chinese Navy. Kung magtagumpay ang China sa invasion mula sa hilaga at mga dagat, mahihirapan ang India sa mahabang panahon dahil mas malakas ang ekonomiya at produksyon ng China. Ito si Xi Jinping. Sa kanyang pagkakakumpirma bilang sekretary ng Chinese Communist Party para sa paparating na ikatlong termino, nalampasan niya ang 40 years limitation and restrictions. Ginagawa siyang pinakamakapangyarihang leader mula sa tagapagtatag ng komunistang China, si Mao Zedong. Sa pagbali sa tradisyon, binago ni Xi ang kasabihan ni Deng na itago ang iyong lakas, hintayin ang tamang oras, at pinalitan ito ng pagpapakita ng lakas at tapang sa pananalita. Sa ganitong paraan, pinamumunuan niya ang China at ang mundo in uncharted territory.
Mula sa isyu ng South China Sea hanggang sa Hong Kong, malaki ang binago ni Xi sa patakaran ng tuloy-tuloy na pag-angat ng China na nagdudulot ng new era of tension sa buong mundo. Ang patuloy na lumalalang relasyon sa mga administrasyon ng US, pagbabawal sa pag-export ng teknolohiya, at ang tumataas na pandaigdigang pagkondena sa mga paglabag sa karapatang pantao sa Xinjiang. At ang pagkawala ng isang bansa, dalawang sistema sa Hong Kong at ang epekto nito sa Taiwan ay kritikal para sa susunod na 10 taon ni Xi. Sa maraming aspeto, 4 na pangunahing lugar ang dapat bigyan ng malaking pansin. Una, ang panloob na politika ng China at ang walang oposisyon na kontrol ni Xi. Pangalawa, ang mga ugnayang panlabas at ang nagiging hindi magandang relasyon ng China at ng US. Military affairs at ang pagpapabilis at pagpapalakas ng People's Liberation Army. At panghuli, ang paghahangad ng technological independency sa military field. Sa 20th Congress ng Chinese Communist Party, ang CCP, muling nahalal si Xi Jinping para sa ikatlong sunod-sunod na termino. Malaking bagay ito. Nagtatapos ito ng mahigit 46 na taon ng mga reformang pampulitika sa loob ng CCP. Sinimulan noong 1976, kasabay ng kamatayan ni Mao, ang espiritual na ama ng modernong China. Ginamit ni Deng Xiaoping ang kanyang impluensyang pampulitika upang maisama ang dalawang sunod-sunod na termino sa konstitusyon ng CCP. Ang layunin, iwasan ang era ni Mao, cult personality at karahasan sa politika. Sa loob ng mahigit 40 na taon, tiniyak ng patakaran na ito na ang iba't ibang ideolohikal na mga fraction ay maaaring magkasama sa loob ng partido at makahanap ng kanilang daan sa kapangyarihan. Nagdadala ng mga bagong ideya at pinipigilan ang sobrang konsentrasyon ng kapangyarihan, ang tinatawag na demokratikong diktadura. Sa kanyang ikatlong termino, tuluyan ng itinapon ni Xi ang politikal na pamana ni Deng at ang demokratikong tira nito, pinagtibay ang kanyang sariling personal na kapangyarihan, epektibong muling nag-uugnay sa mga paraan ng tagapagtatag ng PRC, si Mao Zedong. Ang initial success sa politika ng ikatlong termino ni Xi ay ang pag-alis ng anumang oposisyon mula sa pangunahing kontrol ng partido, ang Political Bureau o Politburo, hanggang sa ikalawang termino ni Xi, ang 7 lalaki na Politburo Standing Committee, ang PSC, ang 25 na lalaki, at ngayon 24 na walang representasyon ng babae sa malaking Politburo. Sa loob ng Central Committee na may 400 na miyembro, may 3 pangunahing grupo na naglalaban-laban para sa kapangyarihan. Ang mga ito ay konektado sa mga bigating personalidad sa Communist Party. Una, ang grupong tinatawag na Zhejiang Army na buong pusong sumusuporta kay Xi. Pangalawa, ang Shanghai Gang na malapit sa dating Secretary Jiang Zemin. At pangatlo, ang Townpai Faction na malapit kay Hu Jintao, ang sinundan ni Xi bilang leader. Dahil dito, balanse ang kapangyarihan ng kalihim. Halimbawa, isang sikat na politiko tulad ni Li Keqiang na ang protege ay naglingkod bilang premier sa ilalim ng unang at ikalawang termino ni Xi at ang pangalawang pinakamataas na miyembro sa loob ng PSC. Sa kasalukuyan, dahil sa mga patakaran na naglalayong labanan ang korupsyon, halos wala na si Jiang at ang kanyang mga kasamahan sa mga mataas na posisyon. Ang malawak na kontrol ni Xi sa partido at sa estado ay nagtapos sa 40 na taon ng sistema ng mga fraksyon at nagtipon ng lahat ng kapangyarihan sa kanya. Tulad ng sinasabi ng charter ng partido, sa lipunan at mga paaralan, sa Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran, ang partido o mas tama, si Xi ang namumuno sa lahat. Ang kawalan ng mga boses ng oposisyon sa loob ng China ay maaaring isa sa mga dahilan ng patuloy na pagiging agresibo nito sa internasyonal. Ang pagpapalakas ng militar sa South China Sea, ang mga alitan sa teritoryo sa India, mga bansa sa Timog Silangang Asya, Japan at Korea, at ang paghigpit sa Xinjiang at Hong Kong, at ang sumunod na paglabag sa isang bansa, dalawang sistema, ay lahat ng halimbawa ng agresibong patakaran ni Xi sa labas ng bansa. Pero ano kaya ang mangyayari sa hinaharap?
Bagamat mas matapang na ang foreign policy ni Xi, hindi pa handa ang China para sa isang buong kumprontasyon sa West. Ngunit, mabilis na inihahanda ni Xi ang bansa para dito. May bagong milestone na binanggit ni Xi sa opening speech ng 20th Congress na nagpapakita ng short-term strategy ng 2027. Ang taong ito, hindi lamang nagmamarka ng katapusan ng ikatlong termino ni Xi, posibleng simula rin ng kanyang ikaapat, ngunit ito rin ang sentenaryo ng PLA. Ayon kay Xi, ang 2027 ay magpapausad sa layunin ng China na itaas ang kalidad ng kanilang armed forces sa world-class standards. Ang malinaw na tatanggap nito ay ang Amerika na walang pagtatalo na kinakatawan ang global military benchmark. Ngunit, hindi ito dapat makita bilang pagtangkang gayahin ng China ang military capabilities ng US. Sa halip, gusto nilang magkaroon ng kapareho o mas mahusay na puwersa sa kanilang sariling lugar ng interes. Hindi kailangan ng China ang global force projection na meron ng Amerika. Mas interesado ito sa kanyang immediate surroundings, mula sa proteksyon ng mga border areas tulad ng Tibet, Xinjiang at ang South at East China Seas hanggang sa posibleng mas agad ang reunification sa Taiwan. Ang huling ito ay malapit na nauugnay sa ibang bahagi ng talumpati ni Xi kung saan sinabi niya sa regular na pag-deploy ng ating military forces sa iba't ibang paraan. Ito ay magbibigay daan sa atin na bumuo ng ating security posture, mag-deter at mag-manage ng mga krisis at mga conflict at manalo sa mga lokal na gera. Tungkol sa Taiwan, hindi na ito magiging mas lokal pa. Interesante rin itong basahin sa liwanag ng kumpiyansa ng China na manalo sa mga lokal na gera laban sa US. Sa 2022 Taiwan White Paper, mababasa natin kung paano kaagad matapos itatag ang PRC, nanalo ang China at ang kanyang mga tao sa isang malakas na tagumpay sa gera upang labanan ang agresyon ng US at tulungan ng Korea noong 1950s hanggang 1953. Tinalo namin ang isang malakas at maarmas na kaaway sa pamamagitan ng kagitingan at katatagan. Ang tila isang historical reference lamang sa Korean War ay tila nagpapahiwatig kung paano naniniwala ang China na kaya nitong manalo sa isang malapit na giyera laban sa Amerika. Kung nagawa ng China ito noon, kung kailan ito ay galing pa lamang sa Civil War at hindi gaanong kahusay ang kagamitan, paano pa kaya ngayon na halos world-class na ang kanyang military? Realistically speaking, ang mas maikling logistical lines at minimal force projection ay malaki ang maitutulong sa China para matagumpay na ma-invade ang Taiwan kahit na nasa gitna ito ng konfrontasyon sa US. Ang malinaw ay pinapabilis ni Xi ang modernisasyon ng PLA. Tulad ng nabanggit na, itinakda niya ang 2027 bilang taon kung kailan ang PLA ay magiging mas malapit sa pagiging isang world-class force. Pero paano dapat maisakatuparan ang layuning ito? Isang tagapagsalita ng Ministry of National Defense, si Ren Guocheng, ay naglarawan ng sumusunod na 4 na elemento bilang mahahalagang milestones sa pag-abot ng tagumpay na ito. Iba-iba ang mga ito mula sa AI hanggang sa modernisasyon ng doktrina. Ngunit, 2 pangunahing puntos ang makakatulong sa ating analysis. Ang una ay nakakita ng pagpapabilis sa intelligentization ng mga operasyon ng PLA. Ang intelligentization ay nakikita bilang ang integrasyon ng artificial intelligence at kaugnay na teknolohiya sa operational capabilities ng PLA. Ang AI ay nakikita bilang isang force multiplier sa doktrina ng PLA na inaakala na magbibigay daan sa China na makamit ang military superiority laban sa mas malalakas na militar tulad ng US. Ang pangalawa ay nagpapalawak sa isang major tenet ng ideolohiya ni Xi, ang military-civil fusion. Ang military-civil fusion, MCF, ay naka-embed sa strategy ng China at inilarawan ito ng US Department of Defense bilang isang nationwide endeavor na naglalayong pagsamahin ang economic at social development strategies ng China sa kanyang security strategies.
Ang huling ito ay isang major concept sa parehong operative scenarios tulad ng pagbuo ng logistical at supply lines para sa invasion ng Taiwan. Ngunit pati na rin sa pagsuporta sa development ng bagong teknolohiya tulad ng semiconductors at AI. Sa pananaw ni Xi, ang MCF ay isang major factor sa pagpapalakas ng PLA at sa gayon ay pagkamit ng foreign policy goals ng China. Katulad ng mga Western countries' industrial defense policies, ang MCF ng China ay batay sa mutually beneficial relationships sa pagitan ng Estado at private defense firms. Halimbawa, malalaking kumpanya tulad ng Raytheon sa US o Thales at Leonardo sa Europe ay nagdevelop ng symbiotic relationships kung saan umaasa ang Estado sa domestically produced technological know-how at umaasa ang mga kumpanya sa national procurements. Sa sitwasyon ng China, may karagdagang hakbang ang MCF. Ang pondo ng gobyerno ay hindi lamang ginagamit para sa pagtuklas ng mga bagong teknolohiya tulad ng ginagawa ng DARPA sa US, kundi ginagamit din ito upang tulungan ang mga kumpanya na makamit ang komersyal na kakayahang mabuhay. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga ito na iwasan ang mga merkado at hindi direktang makipagkumpetensya sa mas matatagal na mga manlalaro. Binibigyan sila ng pagkakataon na lumaban at maging viable. Mahalaga rin ito dahil maaaring idirekta ng Estado ang produksyon ng mga kumpanyang ito kahit na hindi sila commercial na viable. At ito ay isang pangunahing kadahilanan sa isang posibleng digmaan sa US. Ang liderato ng China ay maaaring idirekta ang mga dami ng produksyon ng mga partikular na armas at maaaring makinabang sa malawak na batayan ng mga semi-statual na defense firms. Sa kabilang banda, ang mga kumpanya ng US ay mas umaasa sa komersyal na kakayahang mabuhay at sa mga bureaucratic at budgetary constraints ng Pentagon. Ang Chinese Industrial Defense Base ay maaaring mabilis na mag-adapt upang suportahan ang isang conflict at malaki sapat upang mag-supply sa parehong China at Russia sa parehong oras. Halimbawa, ang China ay may 3 sa 1 na ratio ng shipbuilding capabilities kumpara sa US. Ang industrial base ng Amerika ngayon ay na-optimize para sa peacetime at nagbibigay din sa R&D kaysa procurement. Gayunpaman, ipinapakita ng digmaan sa Ukraine na ang US ay nauubusan na ng mga supply ng armament tulad ng Javelin at ammunitions. At ang mga teknolohikal na tagumpay ng China sa mga larangan tulad ng supercomputers, AI, space exploration, hypersonic weapons ay nagpapakita na ang China ay hindi gaanong naiwan tulad ng aming inaakala. Ang katutubong inobasyon ay isang pangunahing hakbang sa harap ng isang posibleng paghaharap sa Washington dahil ginagawang posible nito para sa mga sandatahang lakas ng China na bawasan ang kanilang pagdepende sa dayuhang teknolohiya. Ito ay dahil sa 2 dahilan. Una, ang pagpapalit ng mga dayuhang parte sa mga domestically produced ones ay medyo madaling makamit sa kasalukuyang manufacturing capabilities ng China. Ang mahabang pagdevelop ng mga weapon systems ay nangangahulugan na ang mga state-of-the-art technologies ay bihirang ginagamit. Halimbawa, ang karamihan sa mga domestically produced chips na ginagamit sa night vision goggles o navigation systems ay gumagamit pa rin ng lumang 40 at 20 na nanometer chips. Para sa paghahambing, ang modernong Apple computers ay gumagamit ng isang 5 na nanometer architecture. Gayun din, ang mga manufacturing capabilities ng China na nagsupply sa mga global markets ay madaling masakop ang mas maliliit na military production volumes. Pangalawa ay ang technological independency ng China. Ito ay nagbibigay ng advantage sa China na magpatuloy sa kanyang mga patakaran sa ibang bansa nang walang takot sa mga blockade ng supply. Isang halimbawa nito ay ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Ang mga kagamitan ng Russia ay sobrang umaasa sa mga barko at sensor na gawa sa ibang bansa na ginagamit sa kanilang mga jet avionics at tanks. Ang mga ban sa pag-export ng mga materyales na ito ay nagdulot ng malaking pagbaba ng performance. Sa kaso ng isang pagsalakay sa Taiwan, haharapin ng China ang katulad na sitwasyon. Sa harap ng mga sanction at export bans,
Ang technological independency ay nagbibigay kalayaan kay Xi na ituloy ang kanyang assertive na mga layunin sa foreign policy kahit na hindi sumasang-ayon ang international community. Sa susunod na dekada, dapat nating asahan ang pag-accelerate sa development ng domestic military technology ng China. Ipinakita na ng China sa mundo na kaya niyang makamit ang ganitong independency ng mabilis at may kahangahangang resulta. Isang malaking halimbawa ay ang development ng JM5400 GPU na ginagamit sa mga drone at eroplano ng PLA na simula noong 2018 pinalitan ng gawa sa Canada na M9 GPU. Ang isa pang halimbawa ay ang mga supercomputer na ginagamit sa pagdevelop at testing ng mga bagong teknolohiya tulad ng hypersonic missiles at bagong wing design. Noong 2015, itinigil ng administrasyon ni Obama ang pag-export ng Intel Xeon Phi processors sa China. At isang taon lang pagkatapos, noong 2016, ang Military Jiangnan Institute of Computing Technology sa pakikipagtulungan sa Semiconductor Manufacturing International Corporation o SMIC natapos ang Indigenous Sunway Taihu Lite na sandali ang nagkaroon ng titulo bilang pinakamabilis na supercomputer sa mundo. Sa susunod na 10 taon, dapat nating asahan ang mas malakas na push patungo sa teknolohikal na independensya sa China na layunin ni Xi na gawing SNT powerhouse. Maraming pagbabago ang mangyayari sa China sa susunod na 10 taon. Ang pangunahing trend ay na magagawa ng China ang isang bagong teknolohiya. Makakakita tayo ng higit pang push upang mabawasan ang independensya ng bansa sa mga teknolohiya at produkto mula sa ibang bansa, pagpapalakas ng kakayahan ng kanyang mga sandatahang lakas at mas independent na foreign policy. Dapat din nating asahan ang mas combative na rhetoric sa US tungkol sa mga issue tulad ng Taiwan, Hong Kong at Xinjiang. Kaya nga ako sa inyo na 10 legit loan application na talagang mabilis tayo ma-approve. Dahil sa mismong araw ng loan application ay makukuha kagad natin ang pera. Pwedeng-pwede ito sa mga pagkakataon na kailangan ng pera o mga emergency katulad na may nagkasakit o may kailangan kang paggastusan. Kaya huwag kayong bibitaw at panoorin ang video na ito hanggang sa huli. Pero syempre kung bago ka pa lang sa channel na ito, isubscribe mo na yan para lagi kang updated sa mga video natin about sa mga loan in investing. Malalaman din natin kung buo ba natin makukuha ang desired loan amount natin o kung magkano ang mga processing fee at mga hidden charges. At ang isa sa pinakamagandang alamin natin ay kung nangungulit ba sila kapag na-late tayo na pagbabayad sa mga due date natin. Siyempre, yan ang nakakatakot at nakakahiya dahil nabalitaan natin ang iba't ibang loan application na kukontakin pa nila ang mga contacts natin sa ating mga phone book at ipapahiya pa tayo. Minsan, ipopost pa tayo online. Kaya wag muna kayo mag-i-install at magda-download ng mga OLA na ito hanggat hindi nyo pa natatapos panoorin ng video. Ang kasama sa listahan ay ang Mabilis Cash. Matagal ko na rin tong na-try itong Mabilis Cash na ito. Highly recommended ko ito sa iba, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Legit talaga ang loan app na ito. Sobrang bilis din ito mag-disburse ng mga loan. Kaya talagang one day lang makukuha mo kagad. Dito sa Mabilis Cash, mabilis ko lang natapos mag-fill up ng application ko. At the same day, naku sobrang bilis talagang mag-disburse at take note, walang mababawas dito sa ilo-loan mo. Buong-buo mo siya matatanggap. Pwede ka nga pala dito mag-loan ng up to 25,000 pesos.